What's up sa inyo lahat? Ako nga pala si Jebro Motovlog at yung araw mga tol, itutuloy na nga pala natin ang paglilinis natin ng throttle body. At bibili na nga pala ako ng Phillips screw. Tara, let's go! At hindi ko nga lang pala napansin ang settings ng camera ng GoPro natin. At kung nakikita nyo nga guys, medyo malinaw yung camera natin, 40 days video. At dito na nga pala ako kadalasang bumibili sa DIY hardware ng mga tools na ginagamit natin. Shoutout nga pala dito sa DIY hardware ang uno, baka naman. At pinaganda nga pala nila ako ng parkingan dito. Baka DIY yan. At papasok na nga ako ngayon dito sa DIY. At pinatayin ko na nga yung motor ko. Ang kaso nga lang, pagbukas ko ng pinto sa entrance ng DIY, hindi ko nga pala nahubad yung helmet ko. Inyo mga tanga! Nakalimutan kong hindi nga pala tayo magmumotor sa loob. Pagpasok ko nga pala ng DIY dyan guys, nakita ko nga pala agad ang bibili natin. Eto nga pala yan guys, Phillips screw na medyo mahaba. Dahil medyo mahaba-haba din ang pagbabaklas natin doon guys, lalo na kapag throttle body. Napakadaming kasi babaklasin doon guys. At magbabayad na nga tayo dito sa cashier. Yes, pwede Gcash. Gcash nga pala ang ibabayad natin dyan guys, dahil balak nga pala natin kunin yung number ni ma'am. Pogi nito. Galing yan. Ano naman, sa pass ka na lang. Ang kaso nga lang, the QR code pala dito guys. Kapal na mukha mo. Biro nga lang pala guys, hindi nga pala yun yung balak natin. Balak nga lang pala natin bumili ng tools. At eto na nga pala guys, nabili na nga pala natin ang mga dapat bili natin. At paalis na nga ako dyan guys, dahil wala na tayong oras, dahil hapon na. At eto na nga guys, huwag na nga tayong patumpik-tumpik pa. Simulan na nga natin to. Natanggal ko na nga pala yung bangko dyan, hindi ko nga lang pala napakita sa video. At tatanggalin na nga pala natin yung mga tornilyo dito sa upuan. 1, 2, 3, 4. Napakagaling ko na nga pala magbilang. Count number 1 to 4. At tanggalin natin yung battery ng motor. Positive, negative. At natanggal na nga natin yung battery. At yung mga wire, ilulusot na nga lang pala natin pa ilalim para matanggal na natin to. At aalisin nga lang pala natin itong sakit ng fuel injector. At susungkitin lang pala natin dito yung sakit ng hose. After nyo nga pala masungkit guys, hihilahin nyo lang pala yan para matanggal. After that, hilahin nga lang pala natin tong hose ng breather. May clamp nga pala yan guys. Pipigain nyo nga lang yan sabay hihilahin. At tatanggalin nga pala natin yung screw sa throttle accelerator. At nagamit na nga natin yung screw na binili natin sa DIY. Konting smell nga lang pala kayo guys kapag nagtatanggal kayo ng screw. Wag nga pala kayong ngingiwi dyan guys, baka mabungi. At aalisin nyo nga lang pala yan yung nakahook sa kanyang throttle. At gagamit nga tayo ngayon ng Allen wrench para matanggal natin yung hose sa air filter. At inenex nga pala natin yung tornilyo dito sa injector. Tiktikin nga lang pala natin yan sabay ngiwi pakaliwa. At aalisin na nga pala natin ngayon ang fuel injector ng dahan-dahan lang. Ay naku po, napalakas. At dahil sobrang linis pa ng fuel injector natin, lilinisin nga pala natin yan. Wag nyo nga lang pala ito babasain ng any chemical or gasolina guys. Baka kasi lumubo at baka hindi na natin may kabit na maayos. Ibabad nga lang pala natin itong fuel injector sa Kobe carb cleaner na binili natin. May 2 tornilyo nga pala dyan guys. Tatanggalin na nga rin pala natin tong throttle body. Habang nag-aayos nga ako dyan, biglang dumating to pamangking ko na si Hazen Kim. Inutusan ko nga pala siyang bumili ng sabon na Ariel. Katapos ay sa kanya na lang daw ang sukli. Dami na.
kumuha nga pala kayo ng basahan para takpan yung nasa throttle body dahil baka pag may nakapasok na tornilyo dyan ay badagdagan yung problema nyo. At aalisin na nga pala natin ngayon ang TPS ng ating motor. I-click nyo nga lang pala yan, yung button dyan, sabay hila. At natanggal na nga natin ang throttle body ng ating motor. At ngayon ay lilinisin na nga lang natin to. Hahatiin nga pala natin to sa gitna para malinis natin na maayos. Gagamitan nga pala natin to ng Super Saiyan 4 para matanggal natin. At nahati na nga pala natin to sa gitna at pwede na natin siyang linisin. May linis natin to na maayos guys. At alisin na nga natin yung gasket. Air mixture nga pala yan guys. Dalawang ikot nga lang pala yan sa timing ko. Wiwiskan nga lang pala natin yan guys gamit ang ating Kobe cleaner. At malinis na nga ngayon ang ating air mixture. Ito nga palang throttle body guys ang dapat na linisin natin. Maigi dapat ang pagkakalinis dito dahil sinisinok nga ang aking motor. At dilinisin kong maigi to para wala tayong maging aperya. Pinulido ko nga ang pagkakalinis dyan para matanggal lahat ng microbiotic infection. Speaking of microbiotic infections, siya nga pala yung nakakasira ng motor kapag hindi natin siya nalilinisan. At ikabit na nga natin itong mga tornilyo. Konting smile nga lang pala talaga guys kapag nagkakabit kayo ng tornilyo. Smile lang guys, huwag lalabas ang ngipin. At ikabit na nga natin itong throttle body dito sa hose ng air filter. Isang mabilis ang pagbabalik nga lang pala ito guys. Kung ano yung mga tinanggal nyo, dapat kaya nyo rin balik. Testing muna natin guys, baka hindi pa gumana. Okay na nga pala to guys. At iti-test drive na nga natin ngayon ang ating motor kung hindi na sinisinok. Okay na nga pala to guys, over disqualified na naman. At dito ko na lang tatapusin ang video ko guys. Maraming salamat sa mga walang nanonood ng video ko. See you in the next vlog. J Bro Moto Vlog.